Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Hoy, Martes na tayo ngayon. Mabilis ang panahon na bukas, well day. October 14, 2025. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mong panig na mundo naroroon ang Pilipino. Ito po ang Magandang Umaga ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, 2026 National Budget lusot na sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara. Pangulong BBM nagtungo sa Davao Oriental para personal na makita ang lawak ng pinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Dating House Speaker Martin Romualdez haharap ngayon sa pagdinig ng ICI. Congressman Ronnie Puno umalma sa demolition job laban kay Romualdez gamit ang isyong nilinaw na ng DA na walang anomalya. Import ba ng poultry products mula sa New Zealand inalista ng DA? Sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, may medium chance na maging tropical depression, face-to-face classes sa Metro Manila at ilang mga lugar sa bansa para pa lamang sa mga public schools. Suspendido pa rin ngayong araw. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, may medium chance na maging tropical depression ng low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng pag-asa ang naturang LPA sa layong 2,005 kilometers. 2,005 kilometro silangan ng Southern Mindanao, papalapit na ng Pilipinas. Samantalang easterlies pa rin ang makakaapekto sa Luzon at eastern section ng Visayas. Asahan ang maulap na papawiri na may kalat-kalat na bagulan at thunderstorm sa Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Gayon din sa Metro Manila, rest of Luzon at eastern Visayas. Ang nararanasan namang pambugso-bugsong pagulan sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas sa epekto ng localized thunderstorms. Pero Thursday or Friday daw posibleng pumasok yung bagong bagyo. Suspendido pa rin ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa epekto ng lindol at ulat ng flu-like illnesses. Kabilang sa mga ito ang mga sumusunod Metro Manila, all levels public and private alternative delivery modalities to be implemented. Adamson University, all levels public classes will remain online until October 18. Sa Laguna naman, all levels public and private alternative delivery mode to be implemented. Yan din sa Rizal, all levels public and private until October 17. Wala ding pasok sa Moncayo, Davao de Oro, all levels public and private until October 15. At sa General Santos City, all levels public and private at alternative learning modalities lamang ang ipatutupad. Nagtungo naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Davao Oriental para personal na inspeksyonin ang mga naging pinsala ng malakas na lindol na naramdaman sa mga bahagi ng Mindanao. Pagtitiyak ng Pangulo mananatiling nakaalalay ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan hanggang sa tuluyan ng makarecover ang mga lugar na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Kabilang sa tinututukan ng Pangulo ang mga nawasak na mga paaralan, partikular na sa Davao Region. Batay sa tala ng DepEd, aabot ng 7,750 na mga paaralan mula sa 6 na rehiyon ang napinsala ng naturang lindol kung saan 1,297 ang totally damage, 1,004 ang nagtamo ng major damage, habang 5,274 naman ang may minor damage.
Tiniyak naman ng DepEd Secretary na si Sani Angara na nakikipagtulungan na ang kagawaran sa Department of Public Works and Highways para sa Structural Integrity Assessment at sa Department of Budget and Management naman para sa posibleng Quick Response Fund replenishment. Mamaya ho ay may makakausap tayong isang structural engineer ha. Kaya doon sa mga binobola dyan ng mga dapat magpagsagawa na ng retrofitting ng kanilang bahay, tinataga ng pagkataas-taas. At tabayanan po ninyo yung ating gagawing panayam sa isang magaling na structural engineer. Ipinakita naman ni Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos ang naging aksyon ng Department of Health sa Manay, Davao Oriental matapos ang lubhang pagkasira sa kambal na lindol na tumama sa Davao Oriental Provincial Hospital. Una nang nagtayo ng medical tents at nag-deploy ng healthcare workers ng DOH bilang paggagapay sa pangangailangan ng mga pasyenteng inilikas mula sa napuruhang ospital ng probinsya. Kinumpirma ni Secretary Herbosa na agad na inactivate ang emergency medical team ng DOH Southern Philippines Medical Center matapos ang pangalawang lindol sa Manay noong Biyernes na gabi. Kabilang sa mga health personnel na nakadeploy ay mga doktor, nurse, midwife, pharmacist, physical therapist, mga biomedical engineer at administrative support staff. Patatakbuhin din ang drinking water treatment plant mobile unit para magkaroon ng akses sa malinis na tubig ang lugar. Available naman mula sa serbisyo ng Department of Health ang medical at public health commodities, wash-related at nutrition items. Sunod na pinuntahan ng Presidente ay ang kasama siyempre si Secretary Ted Herbosa ang Tarragona na katabing bayan ng Manay para naman sa assessment at patuloy na paglalatag ng mga estratehiya na magsisigurong tuloy-tuloy ang serbisyo medikal para sa mga apektado ng lindol. Iginita Malacanang, hindi dapat hinahaluan ng politika ang pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Davao Oriental kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailanman matatapos ang tungkulin ng Pangulo na magtungo sa Davao o sa anumang rehiyon ng bansa para personal na alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino. Iginiti Castro, ang mga Davaoenyo ay mababait at kababayan nating nangangailangan ng tulong matapos ang naranasang kalamidad. Binigyan din pa ni Castro na bahagi ng trabaho ng Pangulo siguruhing matutugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4 na umaga. Ay baka kayo nagbabalak kong magpadala ng entries pa magpahabol dahil malapit ang deadline. Ang deadline po ng pagtanggap namin ng mga entries para sa Radyo Natin Excellence Awards 2025 ay bukas na. October 15. Pwede hong nominate ang mga paborito nyong DJ, announcer, news reporter, pati ng paborito nyong programa. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang official Facebook page na Radyo Natin Nationwide o kaya diretso na sa website na radyonatin.com/awards. Ang gagawin ho ninyo, i-click nyo yung how to nominate at nandun na ho yung guide kung paano ho kayo magsusumite ng mga form. Pwedeng mag-nominate sa lahat ng mga categories pero hindi allowed ang duplicated nomination. Kaya deadline bukas ihabol natin. 15 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today Huwag niyong gamitin ng katwiran ng biglang pagbuhos ng ulan. Bantayan. Kunot mo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sebon ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Dinipensahan ng Malacanang ang pagbebenta ng National Food Authority ng murang bigas kahit sa mga calamity hit area. Ito'y makarang ulan ng pagmumura.
o pagpuna ang mga pagbibenta ng NFA ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga lalawigan tinamaan ng nagdaang lindol at bagyo. Ngayong maaari naman itong ipamahagi ng libre. Paliwanag ni Undersecretary Claire Castro, bagamat may mga ahensyang namimigay ng ayuda, hindi niya ito saklaw ng NFA. Iginit ni Castro na hindi maaaring mabigay ng bigas ang NFA dahil malinaw sa batas na ang mandato nito ay magbenta at hindi mamahagi ng libreng bigas. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ang Department of Health na walang outbreak ng flu-like illnesses sa National Capital Region matapos na magpatupad ang health break ang Department of Education. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, tinatawag na malatrang kasong sakit ang influenza-like illnesses. Pero magkahawig lang kasi ang sintomas. At iba-iba naman daw ho ang sanhi ng influenza, yung rhinovirus at enterovirus. Paliwanag ni Domingo, panahon lamang ito ng flu season at walang dapat na ipangamba. I-boost natin ang ating immune system, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, matulog ng sapat at mag-take ho ng ultrabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Actually, mas mababa ng 8% ang influenza-like illnesses na naitala sa bansa ngayong taon kumpara noong 2024. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang 121,716 na kaso ay naitala mula Enero 1 hanggang September 27. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 132,538 cases na naiulat sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay Domingo, bagamat mas mababa ang naturang bilang, karaniwan na niyan dumarami ang kaso ng mga influenza-like illnesses ngayong mga panahon dahil sa pagbabago ng temperatura. Kaagad nito, binigyan din ni Domingo ang kahalagahan ng preventive measures para manatiling mababa ang bilang ng ILI cases sa bansa. Pero pinakamainam din ho na gawin natin paghahanda, siguraduhin natin bayad ang inyong PhilHealth. Normal lamang ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness dahil madali itong makahawa. Ito naman ang nilinaw ng infectious disease expert na si Dr. Rajin Solante. Kasunod magsuspende ng DepEd sa face-to-face classes sa Metro Manila mula kahapon hanggang ngayong araw. Bunso nito ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga estudyanteng nahahwahan ng naturang karamdaman. Pero ang paalala ni Dr. Solante sa publiko, ugaliing maghugas ng kamay, mag-disinfect, magpalakas ng resistensya, manatili lamang sa bahay, oras na may naramdaman ng mga sintomas, at magsuot ng face mask tuwing lalabas. Samantala, pinabulaan na naman ang National Irrigation Administration ang umano'y kumakalat na misinformation kaugnay ng pagkamatay ng whistleblower at dating staff ng NIA na si Nero Kyle Antatico. Sa Facebook post ni Attorney Bagani Liesis, kapatid ni Antatico, sinabi nitong pinaslang ang kanyang kapatid matapos na ibulgar ang irregularidad sa 75 million peso irrigation project ng NIA. Ngunit paglilinaw ng National Irrigation Administration, ang sinasabing proyekto ay pinatupad noon pang panahon ng Duterte administration sa ilalim ng supervisyon ng dating NIA Administration Engineer na si Ricardo Bisaya at Regional Director na si Engineer Constancio Manaay. Iginitan NIA na walang koneksyon ang kasalukuyang management sa manoy project irregularities na pinatutungkulan sa naturang social media posts. Pagamatan niya ay malungkot na trahedya ang pagkamatay ni Antatico. Naninindigan ng NIA na wala itong beripikadong kaugnayan sa anumang corruption expose sa NIA. Naniniwala din ang institusyon na ang ipinakakalat na narrative online ay politically motivated, misleading at pambibintang lamang sa kasalukuyang administrasyon. Higit naman sa 16 na milyong pisong halaga ng illegal drugs na samsam, 5 drug personalities sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera ang nadampot din ng mga pulis. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagnabigat, Romy. Lalo pang pinaigting ng Cordillera PNP ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa Cordillera. Sa isang linggong operasyon, higit sa 16 na milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at 5 drug personalities naman ang naaresto. Sa 16 na anti-drug operations sa Cordillera Region na kinabibilangan ng 10 marijuana eradication,
5 bypass operations at isang checkpoint operation. Humantong ito sa pagkakasamsam ng 24,925 fully grown marijuana plants, 1,200 marijuana seedlings, 86,000 gramo ng tuyong dahon, 10,285 gramo ng tuyong tangkay ng marijuana at 14.47 gramo ng shabu na may kabuang halaga na 16,649,596 pesos. 5 drug personalities ang natiklo. Kinabibilangan ito ng isang high-value individual at 4 na street-level individuals. Sa banggit na samsamang higit sa 14.2 milyong pisong halaga ng illegal na droga at nahuli naman isang street-level individual. Nakumpiska naman sa Kalinga ang higit 2.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga at nahuli ang isang street-level individual. Samantalang sa Baguio City na samsam ang 54,364 na halaga ng shabu at naaresto ang isang high-value individual at sa Abra ay nasamsam ang 22,784 na halaga ng shabu samantalang nakumpiska naman sa Ifugao ang 2,724 na pisong halaga ng shabu at nadakip ang isang street-level individual. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw to may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Isang magaling na Pilipina na nakabase ngayon sa New Zealand ang ating pong makakausap para mas maintindihan natin ang Apu-Laki Caldera. Ayan kasi ang dami-dami na mga kumakalat ngayon sa social media na kung ano-ano mga impormasyon kaysa tayo daw po ay nasa isang napakalapit sa isang sleeping giant. Ayan Anyway, ang Apu-Laki po ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo at natuklasan yan ni Jenny Ann Barreto, isa pong Filipina geologist at geophysicist. Ma'am Jenny Ann, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Jenny Ann. Teka, nakamute yata, Ma'am Jen, nakamute yata kayo, Oo. Hindi pumapasok, Ma'am Jenny. Dali, inaayos lamang, Okay, sige. Habang inaayos natin ang audio ni Ma'am Jenny, nasa ano na siya? Nasa Zoom na siya? Ma'am Jen? Ma'am Jen? Oh. Ayun! Ayan. Ayan, naririnig na kita. Yes, Ma'am Jenny Ann, kumusta na ho kayo? Mabuti naman. Opo. Magandang umaga. Kumusta dyan sa New Zealand? Spring na ngayon, so hindi na kasing lamig ng winter, pero maulan. Maulan. Okay. And hindi bali, konti naman tao dyan. Mas marami pa rin ang tupa yata dyan hanggang ngayon. At saka baka. At saka baka. Anyway, anong ginagawa mo dyan? Marami ba kayong research na ginagawa? Diyan sa New Zealand? Oo, pero ang aming organization na GNS Science, nagkaroon kami ng merger sa isa pang science or research institution. So, ang pangalan na namin ngayon ay Earth Sciences New Zealand. So, kumbaga kung sa Philippines, nag-merge ang counterparts ng FIVOX, MGB, at ilang pang ahensya na nag-research sa larangan ng geology, earthquakes, volcanoes, at saka energy at climate. So malaking organization na kami. So at the moment, ang aking pinag-aaralan ay geothermal energy sources. Kami ngayon ay naghahanap ng mas malalim at mas mainit na sources ng geothermal energy. Mas marami bang bulkan dyan sa New Zealand kaysa dito sa Pilipinas? Halos pareho lang tayo. Ang ganda ng comparison na makikita natin sa geology at tectonic setting ng New Zealand,
ng Pilipinas at ng Japan. Kaya madalas may mga collaborations ang New Zealand with Japan in terms of not just geothermal but also in the study of hazards like earthquakes and volcanism. Gaano karaming geologist na Pilipino ang nandyan? Nakasama mo, Ma'am Jenny? Konti lang. Konti lang. Okay. Anyway, kung at least may naiwan na yata dito sa Pilipinas. Baka mas marami pang geologists dyan sa Mas marami dyan. Mas marami mas tayong marami. mga Okay. geologists and geophysicists na nandyan. Okay. Pag-usapan natin yung iyong natunton na Apu-Laki, ano ha? Is this a sleeping giant? Kasi yun yung nagsasaw ngayon ng takot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na pagka may mga inilabas na mga visual sa social media, para sinasabing isinumpa ang Pilipinas dahil nakatungtong ito sa isang napakalaking kaldera na maaaring bumigay anytime. Ano ang status ni Apu-Laki? So, mali yung kumakalat na balita na ang Apu-Laki ay sleeping giant. Hindi siya sleeping, siya ay extinct. So, ibig sabihin, hindi na ito puputok. At kung may makakaalala, na-interview na rin si dating former na Director Solidum, na ngayon ay Secretary na ng DOST, na base ito sa sa edad ng bato, na nakuha sa Benham Rise. So, isa pang misconception ay yung Apu-Laki, ito ay kaldera. So, siya lang ay bunganga ng bulkan. Ang totoong bulkan ay si Benham Rise o Philippine Rise na tinatawag natin ngayon. So, siya yung bulkan. Ang Apu-Laki ay isa lamang sa mga bunganga ng bulkan na Benham Rise or Philippine Rise. It just so happened na si Apu-Laki caldera, siya yung pinakamalaking bunganga or crater ng bulkan sa Benham Rise at apparently sa alam natin sa buong mundo ngayon. Pero si Benham Rise yung bulkan or si Philippine Rise, siya yung bulkan. Tapos base sa pag-aaral ng kabuuan ng Philippine Rise, maraming bunganga ng bulkan na nasa Philippine Rise. At yung ages ng mga bato na na-dredge o nakuha from the Benham Rise, nakita na ang edad ng Benham Rise ay bumabata as you go from the southwest to the northeast. So, ibig sabihin, yung lugar kunwari ng Apu-Laki Caldera, mas matanda yan kumpara doon sa nasa dulo sa northeast. Sa lugar ng Apu-Laki Caldera, ang mga bato na nandyan ay nasa mga sobra 20 million years ago. Ganun na katagal? Oo. So mga nasa 40 pa nga 40 million years ago dun sa portion ng Apu-Laki. Now if you go to the portion na pinakabata ng Philippine Rise, yung pinakabatang volcanic rock na nakuha sa Benham Rise ay nasa 26 million years old. So whether yung matanda na portion or yung bata na portion ng Philippine Rise, sobrang tanda na. At base diyan, masasabi natin na ito ay extinct na. Doon ho sa mga kinabahan, sana naman nabigyan kayo ngayon ng pagkakataong makapag-isip at mag-relax, ha? Okay, masyadong kasi yung the manner it was featured doon sa mga post ng ilang mga nagpapanggap na mga geologists, o pseudo-geologists, para bang nagsasaw ng takot habang tayo ay nililindol. It's not linked to any part ng fault na meron dito sa Pilipinas. Ma'am Jenny? Po. Wala, okay. At hindi rin siya kadugtong ng chain ng mga bulkan dito sa Pilipinas, yung inland.
Hindi. Hindi rin. Ayan. At least nagkaliwanagan. Alam niyo ho, mas mabuti ho kinakausap natin ang mga eksperto kaysa ho nagpapakalat ho kayo ng kung ano-ano mga kwento. Kaya pakiusap po natin, dun ho sa mga nakakabasa nito, please naman, huwag nyo nang ipasa. Nagdadagdag pa kayo ng nervyos dun sa mga kababayan natin sa Mindanao eh. Anyway, si Ma'am Jenny Ann po ay mula din po sa, actually lumaki ho ito ng Luzon, pero actually nag-aral din ho siya sa Mindanao. Ha? Produkto din ho ito ng Notre Dame. Pinagmamalaki ka ng mga kaklase mo doon, Ma'am Jenny. Okay. So, wala kang balak bumalik ng Pilipinas pa? In the future, ang bala ko talaga bumalik. I'm just learning everything that I can while I am working here para maipasa dyan. Oo. And marami, dito sa Pilipinas, marami pang mga potential na geothermal sites. Oh, yes. Yes. Oo. Ang dami. Anong hindrance? Bakit hindi natin sila mapakinabangan? Bakit hindi natin ma-pursue? Ma'am Jenny, investment? I think at the moment nag-i-invest ng malaki ang mga private companies sa geothermal natin. Leading actually ang Pilipinas. Siguro kung in terms of siguro yung mga unexplored kumbaga na geothermal, I think merong mga steps na rin ang ginagawa ang ating mga local geothermal companies, no, pushing for more government support. Pero so in terms of production, malaki ang production ng geothermal energy ng Pilipinas. But it will also be great to see more research done sa geothermal aspect para lalo pang dumami yung ating renewable source of energy. Ano bang nangyayari? Anong nangyayari sa bulkan kapag hinaharness mo? Pag hinaharvest mo yung kanyang yung kanyang steam, yung kanyang init. What happens to the volcano? Wala naman actually effect kasi yung portion na pinagkukunan ng steam ay napakababaw. Hindi niya naaabot kumbaga yung lalim kung nasaan yung tinatawag nating magma. Oo. At maingat din naman ang ating mga geothermal companies. Hindi sila nag-e-explore or nag-e-exploit ng geothermal energy doon sa mga bulkan natin na alam nating napaka-active. Very active. Hindi naman sila doon nag-ooperate. Ang New Zealand, how much ang utilization ng geothermal? Naku, sorry I cannot give a number. Pero malaki ang aming contribution sa grid. Siguro sobra 20% or more. I don't have the numbers pero malaki. Pero dahil sa nakikinita namin na lalo pang lumalaki ang need, no, for energy at gusto na naming maging clean ang energy sources namin. Kaya nag-e-explore kami ng iba pang sources of geothermal energy, yung unconventional na kumbaga. So ang standard na depth or common depth na dinidrill for geothermal ay nasa 2 to 3 kilometers deep. Pero ngayon, we are aiming to drill more than 5 kilometers deep. We are exploring for what we call supercritical geothermal or super hot na so experimental to research na magdidrill kami na almost very near sa magma source. Wow. Ganun ka-advance ang technology nyo dyan, ha? Oo. Advanced, so ito na ang pinupush ngayon like sa Japan, sa Iceland, yung iba pa nating mga leading geothermal countries. No? Leading sila in terms of research. Kami ay nakikisunod lang din. Dahil iba yung materyales na kailangan mo eh. Pag ganun na ang kalalim, ang yung ididrill. So maraming uncertainty, maraming kailangan. Pero ang kagandahan lang ay yung New Zealand government has approved their support to drill the first deep
well Wow, for ganun kalalim. geothermal. Oo. Ma'am Jenny, thank you for joining us and thank you for educating us again. Ayaw niyo magpatawag na professor. Maraming salamat. Oo, pero alam mo, yung mga knowledge na ini-impart mo and the pag-aapis mo sa kaisipan at damdamin ng ating mga kababayan yung ninervyos dahil sa mga post tungkol sa Apo-Laki, napakalaking bagay. Thank you for joining us. Magandang umaga. Ingat ka dyan. Maraming salamat din. Maraming salamat. Si Jenny Ann Barreto, isa pong geologist at geophysicist na nakabase sa New Zealand. Siya po ang nakadiskubre ng Apo-Laki. Maganda umaga, Pilipinas! At inuulit ho natin, ha? Tanggalin nyo na yung mga katarantaduhang post nyo yan. Huwag kayo magdulot ng panik sa ating mga kababayan, ha? Extinct na po. Yung Benham Rise bilang isang bulkan at yung kaldera na Apo-Laki bahagi lamang po ng Benham Rise, siguro naman maganda yung pagkakapaliwanag, klarong-klaro, kaya tanggalin nyo na ho yung inyong agam-agam at hindi ho tayo nakaupo, hindi ho tayo napakalapit paano ba naman pagkaka-picture dun ho sa mga post para bang isinumpa ang Pilipinas na napakalapit sa isang napakalaking bunganga ng bulkan. Hindi po totoo yan. Fake news yan. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga ninenervyos, magbaon lagi ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved by cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oras sa buong Kapuluan, 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Dagupan City LGU nagsagawa ng interagency meeting bilang paghanda sa pagyanig mga guro, PNP officials, ganti ng mga tauhan ng barangay at ang Department of Health sa lungsod nagkaisa. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakbasan. Idsay kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan ko yung Angel. Dahil sa patuloy na pagdami ng naitatalang lindol sa bansa, pinaigting ng pamalang lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez ang inisyatibo para sa disaster preparedness sa pamamagitan ng pakikilahok ng iba't ibang sektor lalo na ang paaralan sa mga earthquake drill at information campaign para sa komunidad. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng sama-samang pagbabantay at pagkakaisa habang binanggit nito ang aktibong partisipasyon ng CDRRMC, PARMC, DepEd, CSWD, City Engineering Office, PNP, Bureau of Protection, Public Order and Safety Office, City Health Office, Liga ng mga barangay at mga guro mula sa iba't ibang paaralan sa syudad. Isa sa pinakamahalagang tungkulin na niya ang nakaatang sa mga guro na nagsisilbing unang tagapangalaga ng mga bata sa oras ng sakuna. Sila ang magtuturo at nagsasanay sa mahigit na 27,000 batang estudyante ng tamang earthquake safety protocols gaya ng duck cover and hold, pagtukoy ng mga evacuation routes at pagkilala sa mga ligtas na lugar sa loob at labas ng paaralan. Sa kanilang paggabay natututuan niya ang mga mag-aaral na maging kalmado, disiplinado at maagap sa oras ng pagyanig. Dagdag pa ni Mayor Belen na kapag dumating ang sakuna, wala itong pinipiling oras o lugar. Ang tanging sandatan natin niya ay kahandaan, disiplina at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang kaalaman sapagkat ito ang unang depensa laban sa panganib. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, human clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50
billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganun ho siya kapotent na pagpasok po sa ating katawan, pinagagana nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog at nag-take ng Ultabio, mga 1 oras sa 2 kapsula bago matulog, natutulungan ho ating sistema na makapagpahinga ng maayos. Nakakatulog tayo na mahimbing, kaya na-achieve natin ang magandang pahinga. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Ayan. Parang si Engineer Randy Tabadero na ating makakausap mamaya, no, ha? Kahit na maagang gumising, pogi pa rin. Ayan, ha? Ang Ultabio po ay, ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Huwag nating kalimutan, ha, kung kayo may mga concerns pa tungkol sa Ultabio, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang magandang balita pa, pag bumili kayo ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-07-2025. Ang mahalagang paalala, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Engineer Randy Tabadero ay isa pong magaling na structural engineer. Ako pong magpapatotoo na magaling ho ito. Dahil nasubok na ho namin ang kanyang kagalingan at kanyang kabaitan noong pong 2019 earthquake sa Mindanao. Sabi nga ni Dr. Toto Bacolcol kahapon, di ba? Hindi pala Big 3 yung tumama noong 2019 sa Mindanao. Big 4. Kasi magkakasunod na intensity 7 yun. Mabuti na lamang meron kami nakilalang Engineer Randy Tabadero na isang structural engineer na nagbigay ng pag-asa. Dahil nung makausap namin yung ibang mga naunang engineer, sabi nila, nako, delikado. I-demolish nyo na yung bahay nyo. Ngayon, dahil may mga lindol na naman tumama sa Visayas at Mindanao, ang dami na naman nagsasamantala. Okay, so una sigurong maitanong natin kay Engineer Randy Tabadero, kailan ka ba magre-retrofit ng bahay mo? Ayan, alin ba yung bahay na may pag-asa pang ma-recover? Ayan, alamin natin yan sa isang napakagaling na structural engineer. Engineer Randy, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Sir Angel. Opo, kumusta ka na? Long time no hear. Okay naman po, matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin nung huling naka-receive ako sa inyo ng suwa. Talagang nagparinig, ha? Sige, panadalang kita pag-uwi ko. Anyway, gaano karami bang structural engineer sa Pilipinas, Engineer Randy? Okay. So, if you'll follow yung code, when I say code, yun yung National Structural Code of the Philippines natin. The definition kasi po ng structural engineer sa code natin ngayon, so yung recent 2015, is a registered civil engineer with special qualification in the practice of structural engineering as recognized by the Board of Civil Engineering and PRC, or a special division ng PICE or yung Philippine Institute of Civil Engineer with ASEP or Association of Structural Engineers. Okay, Association of Structural Engineers of the If you'll Philippines. find out of registered na civil engineer, around 100%. Yes, Sir Angel. Hindi, napuputol-putol. So, ilan lahat ang structural engineers natin, attorney? Engineer Randy? Yes, so yes, Sir Angel, as mentioned, based on that definition, nasa 1,500 more or less. Diyos may Ginoo, sa lawak ng Pilipinas, 1,000 plus lang ang structurally. Ganun ba kahirap yun, Engineer Randy? Kumuha na ganong specialization? Well, as a faculty member as well, not necessarily mahirap, but most of the student po kasi
leaning towards yung medyo, sabihin natin, mas madali pagdating sa civil engineering profession. So because structural engineering talaga, kailangan niyo po talaga mag-devote ng oras to study a lot of things. Okay. So, saka na natin problemahin yung pagkonti ng bilang ng mga or napapirate pa kayo? Yung mga naging estudyante nyo, mas kinukuha sa abroad? Hindi naman, sir. Actually, pag structural engineering is more on personal choice po talaga siya. So, parang advocacy? Parang advocacy Yes, nyo? Okay. Baka dahil sa kaya ako konti, kaya mahal maningil yung iba. Hindi, sa totoo lang, ito personal experience, talagang kakabahan ka, nalindol ka na, pagkatapos sasabihin pa na para kumuha ka ng structural engineer, na mag-a-assess pa lang mag-a-assess pa lang ng bahay mo kung pwede pang i-retrofit yan o hindi. Sagad to the bones na kaagad yung singil, mabuti lang nakausap namin si Engineer Randy at sabi niya, hindi ganito lang yung presyo, di ba? So, meron bang rata? Meron bang rate? Meron ba tayong yung listahan lang ng pwedeng i-charge, Engineer Randy? Yung association po, again, I would like to clarify lang po. Today, I'm speaking sa sarili ko. Apo. And anything na sasabihin ko does not reflect or yung stand of the organization. But going back to your question, sir, yung Association of ASEP, our Association of Structural Engineers of the Philippines, together with yung SF, meron po silang nirelease na manual, structural manual for the practice of structural engineering. Na dun po yung rate, normal rate of the fee for structural engineering practice. So we can be guided para kung sakaling meron kayong gustong ipa-assess or ipa-design or whatever works that the structural engineer will be required, magagay po tayo ng manual na yon. So you're saying it's affordable. Kasi hindi naman po pwedeng fix sa amount yun, di ba? O ano ba yun? Yes, sir. Per square meters ba yun? Paano presyuhan nun? Yeah. Meron siyang provision doon na per square meter siya, and the other basis is the construction cost. So for example, per square meter 100, there's specific rate for if you're going to use yung per square meter, and pag medyo yung structure is hindi siya regular, like for example, hindi siya reasonable to use the square meter, yung cost naman po yung magiging basis. So certain percentage of that cost will be the fee for the structural engineer. Okay, then the 2019 earthquake na Mindanao for sure was learning experience para sa mga structural engineers natin, di ba? Kasi hindi natin inaasahan yung span of weeks, di ba? Magkakasunod. Hindi aftershock ang tumama magkakasunod, magkakatabing fault yung gumalaw. Kaya span of several months lang, 4 yung magkakasunod na intensity 7, destructive earthquake ang tumama dyan po sa bahagi ng Mindanao. So talagang, kahit sabihin mo siguro, sige, i-retrofit mo ito. Yung isang building, ongoing yung retrofitting nung lumindol hindi pa tapos, kaya bumigay. Okay, so ang tanong ko ngayon, Engineer Randy, ano ang structure na pwede pang i-retrofit? Alam ba, gaya niyan, may kalakasan yung tumamang lindol sa mga Visayas at Mindanao. Ano ang structure na po pwede pa nating i-retrofit? I-clarify lang muna natin, Sir Angel, yung retrofit na term. Kasi ang kaakibat lagi ng retrofit is i-repair or i-restore. Okay. When we say i-repair, kung nasira, gagawin lang natin as it is before based on the original design. So that is the term for that is i-repair lang natin. Repair. But when we say kasi retrofit, is papatibayin natin. So meaning, kung nasira siya, aayusin siya natin, but once naayos siya, the strength or the capacity of that building will be higher as compared sa original. So at least clear po tayo sa definition na yun. When we say retrofit, pinapatibay siya natin kesa doon sa dati. Okay. Ang tanong nyo ngayon, kailan yung retrofit? Pag say for example po, ang isang structure is designed to be occupied as standard, say for example, apartment. Then, nasira. Sabihin natin, dalhin doon, nasira siya. So eventually, sasabihin ng owner, I would like to use it as iba ng occupancy, like for example,
hospital. So the design of the apartment is definitely iba na sa hospital. Kasi hospital is considered as essential facility. So kahit po pareho yung building, kailangan nating i-retrofit yung structure. Kasi gagamitin siya natin for another purpose. Kailangan natin siyang patibayin. Okay. So, Pero kung yung structure ay the same pa rin, ang gamit, pero nasira, so papasok ang structural engineer. Pag nakita po natin that the damage na nakita natin is, sabi nyo, siguro ang concern nyo is, pwede pa ba siyang i-repair, gamitin siya ulit as apartment? So, pag wala po naman siya mga backlink or bumaba na yung second floor or sabihin natin, nag-crack lang, nag-manifest lang yung mga crack. So, with those damages na magmamanifest, pwede pa po natin siyang i-repair then i-occupy ulit eventually. Okay. Nakita na kasi natin yung extent ng damage sa ibang mga probinsya, pero kadalasan naman yung mga nasira, mga lumang building yata talaga yun, ano ha? Mukhang hindi compliant sa building code. So, pagka ang bahay mo ay compliant na sa building code, anong level ng survival? Pag sinabi natin compliance sa building code, ibig sabihin pati ho yung gamit nyo ng material hindi substandard, ha? Compliant ka nga, nilagyan mo nga ng bakal, made in China naman, dispalinghado, kaya binili mo kung saan-saan lang, ha? So, anong level ng chances na mag-withstand ang malakas na lindol ang isang very good. bahay na structured tinulungan ng engineer? Yeah, very good question, Sir Angel. Kasi if yung bahay natin is in accordance with the code or specifically National Structural Code. National Structural Code is a referral code of the building code. So, pag sumunod po tayo doon, yung code po kasi natin na ginagamit for structural is has a very stringent provision pagdating sa earthquake. So, ibig sabihin, masyado siyang strict. Ibig sabihin, sa layman's term, pag sinunod mo siya, nasa safe side ka. So meaning po, pag yung building natin dinesign properly of an engineer, construct properly by a contractor, so ang chance po na mag-survive yung building natin is mataas. So, but the misconception is, kahit po dinesign siya sa code, it doesn't necessarily mean na hindi siya masisira pag lumindol. So, if we're going to use an analogy, may designer, sabihin natin yung designer is a doctor, nag-give siya ng clearance sa boxer na okay, you can fight this level of boxer, sabihin natin, pwede kang lumaban sa ganitong weight. Pag lumaban siya, kaya siya binigyan ng clearance ni doctor kasi nga, na-check siya ni doctor na okay siya doon. But after the fight, we are expecting that the boxer will of course encounter or experience yung mga masasakit na katawan, kaya nakasurvive po siya doon. But still, pwede pa naman po, hindi naman mamamatay yung boxer kasi may clearance siya to fight for that level. Same thing with the building. Pag dinesign ka proper, pag lumindol ng malaki, you are expected to perform as designed. Hindi ka dapat babagsak. Hindi ka dapat magkukolapse. Masisira ka lang. Pag nakita namin yung sira, so okay, as expected, nasira to, nag-crack to, nag-ganito to, repairable po yun. Pwede natin i-occupy ulit. Engineer Randy, nakikita namin yung mga bahay na nadisgrasya, gumamit ng simento, bakal, Ang nauuso ngayon, combination na talaga ng mas maraming bakal at saka ng simento. Kumbaga sa ang tawag dito, yung mga biga, mga beam lang at saka mga poste ang bakal. Pero going up, higher up, mas marami na ang bakal. Mas safe ba pagka ganun? Mas ba yun? Mas matibay ba yun sa lindol? Hindi rin. Depende. Medyo, yung bakal kasi at semento, meron siyang tinatawag natin, pasimplihan ko lang, sir, may tinatawag siyang tamang halo. Hindi pwedeng sobrang dami ng isa, hindi pwedeng sobrang konti ng isa. Kasi para hindi na po technical. Pag sobrang daming bakal, sabihin natin para sa mga hindi technical na nakikinig, mas lulutong yung biga or yung hindi rin sobrang dapat masyadong malutong. Medyo makulat ka rin dapat. Dahil ang lindol po, paggalaw. So kumbaga sa dapat medyo makulat ka rin. Dahil pag malutong ka naman masyado, mababasag ka naman. So may tama siyang timpla. Okay. Ang tawag po namin doon, technical term namin, is the ratio between the concrete and the rebar.
Okay. So nasa tamang timpla po dapat siya. Pero kung halimbawa ang walling mo, ang gagamitin mo yung mga, ang tawag dito, hindi plywood meron yung, di ba marami ng yung parang PVC siya. Mas safe ba Yes, yung sir. ganon? Mas safe na ba yung ganon? Total, wala naman tayong snow sa Pilipinas Wala ka namang nilalaban ng sobrang lamig Mas okay na ba yung ngayon? Yung ganon? Sige sir, hindi ulit ang magiging technical dito. I'm trying to find the words na parang hindi pang technical. Yung building po kasi natin, may tinatawag yung skeleton or yung backbone. Siya yung nagdadala, siya yung tibay. Yung So pinaka-frame. iba-iba po ang system nun. May tinatawag po kaming SMRF or Special Moment Resisting Frame, yung technical term. But pag sinabi po naming moment resisting frame, ang matibay doon na members are yung column, yung naka-vertical. Alam natin yung column o poste sa Tagalog. Poste, apo. Then, together with yung biga, yung beams. So, imagine nyo po yung beams and columns, yun lang yung structure nyo, wala pa yung mga walls. Sila yung inaasahan natin na pag lumindol, sila yung lalaban. So, meaning, yung ikakabit po nating wall, regardless of that type, kung yung sinasabi nyo magaan, PVC, so on and so forth, those are the secondary members or mga partition lang natin which we should expect na masisira pagdating lang yun doon. But yung beams and columns natin, yung backbone natin or yung skeleton natin should perform. Yun ang matibay dapat. Yun dapat ang matibay. And take note, Sir Angel, iisa pa lang yun. Meron pang ibang system. May tinatawag pa kaming dual system, may tinatawag pa kaming shear wall system. But to make it simple, dun po muna tayo sa isa na beams and columns, siya yung matibay na hindi dapat siya masira during an earthquake. Okay. Which is, yun yung ginawa natin sa bahay. Ayun. Oo. Anyway, engineer, I won't hold you that long, tsaka marami pa rin naiiwang commercial. Saan pwedeng tumawag ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung medyo kinakabahan ngayon? Nag-survive nga ang bahay nila pero kailangan ng repair o kailangan ng retrofitting para mas tumibay. Saan sila pwede tumawag? May Facebook? As mentioned earlier po, ang structural engineer is based sa definition na binanggit ko kanina from the code is with ASEP or Association of Structural Engineers of the Philippines. Meron po siyang website. Okay. And sa website po, kahit non-member, makikita niyo po yung mga pangalan doon ng mga recognized structural engineer of the Philippines. So most likely, pag sila po yung kinontak nyo, dahil recognized sila by the organization together with PICE or PRC, most likely po, yung makukuha nyong matatap nyong engineer is a good one. Oo. Pero kayo paano ba ma-access? May Facebook ba kayo? Na pwedeng or email may address? Facebook rin po siya and may website din po siya. Oo. Hindi, kayo, may ano ka ba? May, ano tawag dito? May email address ka ba? Medyo sir, busy. Ang Facebook ko, medyo hindi pangalan ko Sige. Siguro ang dami mo sakit ng ulong kinakaharap yun. Anyway, para ho sa ating mga kababayan na naghahanap po ng tutulong sa inyo na structural engineer, ASEP, Association of Structural Engineers of the Philippines, ang hanapin po ninyo, yan po i-google ho ninyo, may mga link dyan, dun ho sa mga po pwede nyong tawagan o i-commission, anyway, sinabi naman ni Engineer Randy na merong rata, may rate na susundin, kaya hindi ho kayo tatagain, oo. Last question na lang pala, Engineer Randy. Yung source din, kasi ang dami na rin naghahanap ngayon ng carbon fiber. Doon makakatulong din yung mga structural engineer na makakausap namin. Meron yes din. Po. Magre-recommend sila. May ano ba? Yes po. May presyo ba? May pwede nating i-recommend sa DTI na baka po pwede ilagyan din ito ng price ceiling para naman hindi sagad to the bones yung pagtaas ng presyo. Lalong-lalo na di ba? Pagkatapos ng lindol talaga nagmamahal ang mga carbon fiber Yes, sir. Pero although commercial yon, based on my experience, hindi na magbabanggit naman ng name. Marami silang player ngayon. But sa market po, makakakita kayo ng iba-ibang price. May mataas, may mababa. So, hindi ko nalilibig specific price na ginagamit namin ngayon. But, one thing that I can suggest is that mas magandang pumunta agad kayo doon sa mga kilalang supplier.
May mabababa kasi super baba. Too good to be true siya masyado. Baka hindi siya mag-perform as expected. So medyo may mga pricey yung kilala nating supplier. So I strongly suggest doon po tayo pumunta sa subok na ng mga pangalan. At saka punta ho kayo doon muna. Kumonsulta muna kayo sa structural engineer. Dahil baka mamaya bibili kayo, hindi naman pala kailangan, di ba? Hayaan yung i-guide ho kayo. Ano, ha? At sabi ko nga sa inyo, magtiwala ho kayo sa eksperto. Ayan, para hindi ho kayo nabobola, hindi kayo napapaikutan. Engineer Randy, thank you for the time. Thank you for educating us. And huwag kayong magsasawa ha, dahil sa mga panahong ito, kailangan ho talaga namin ng, seasoned experts na katulad nyo na magbibigay ho sa amin ng gabay. Maraming salamat and papadala ko sa iyo yung suha, ha? Thank you so much, Sir Angel. Ingat. Maraming salamat for the time. Si Engineer Randy Tabernero na isa ho sa mga magagaling na structural engineers. Alam mo ninyo, di ba, paano ka naman hindi nervyusin? Magpapakonsulta ka pa lang at that time. Tatanungin mo pa lang, imbitahin mo lang yung structural engineer ng DPWH at that time. Sagad to the bones na. O ngayon halimbawa, ang bahay namin nasa Kidapawan. Yung structural engineer na available, on schedule pa ha. Sasabihin sa'yo, mga 1 month pa bago mabigyan ka ng assessment. Manggagaling pa ng Davao City. Mabuti na lang meron akong kaibigan na nagbigay ho sa akin ng link kay Engineer Randy. Ayun, natulungan ho tayo, di ba? Okay, doon sa mga kababayan natin na mangangailangan po ng payo, o ng assessment, o ng gabay, kung paano ho ninyo ipare-repair yung inyong bahay o paparetrofit para mas tumibay, makipag-ugnayan po kayo sa Association of Structural Engineers of the Philippines. Binanggit na ni Engineer Randy kanina. Meron na hong rata. May price list, per square inch or square meter na susundin kapag kayo po ay nagpa-repair para hindi kayo nininervyos. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Eto, ano ba? Malakas promo pa rin ba tayo? Pasko Panalo? Pasko Panalo? Ha? Malakas promo pa rin? Sige, sandali. Makinig ay, hindi yung sticker yan eh. Sige, basta ito pala. Dahil magulo kayo ha. Ano ba talaga? Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! May mini component na pamimigay ha. Ay, teka, naka-on pala yung mic ko. Totoo yan, mini component ha. Lupit. Ayan ha. Sige, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon dyan sa Barangay 66, Barangay 66, Lacandula, Dolores, Pasay City. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Mamimigay yan ng pera at Noche Buena Basket mula sa DZRH. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho sa mga pabalik ng Pilipinas, magpapasalubong kayo at magbibigay ho kayo ng pamasko. Eto ho, Tangerine Chocolate. Ayan, ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants sa Tangerine Chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan ho kayo dun sa numerong yan, 0919-095-5935. I-check nyo ninyo yung 10 variants sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DUST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon po ay Martes, October 14, 2025. Balikan natin ang mga balita. PNP Camp Ruperto Canglion sa Leyte muling namahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Muling namahagi ng tulong ang mga kapulisan sa PNP Camp Ruperto Canglion, Leyte sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Ayon kay General Capoy, ito ang diwa at pagkakaisa at malasakit sa mga residente na biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng pamahagi ng 500 na food packs. Ito'y hinggil sa programa ng Regional Director na may konsepto na brotherhood sa Police Regional Office na matulungan ang mga nangangailangan. Pinuntahan ng mga kapulisan ang Barangay Binabag, Barangay Nailon sa Bogos City, Cebu, Barangay Nalingding, Poblasyon sa Daang Bantayan, Cebu, at Barangay Kanhabagat, Barangay Corba sa Midilin, Cebu. Dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Si Lori de la Cruz ng Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Lori. Good morning. Good morning, sir, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay mataas ang tsansa ng mga pagulan sa Kamaynilaan, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito po sa Nueva Ecija at Bulacan, Bicol Region, maging sa Eastern Visayas dahil po sa epekto ng easterlies. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman ang mararanasan panahon liban sa mga localized thunderstorms. Ngayon wala tayong LPA sa loob ng PAR, pero sa labas po sa eastern part ng ating PAR ay may minomonitor tayong low pressure area at may medium chance ito o katamtaman na chance na maging bagyo. So, ibig sabihin yan, beyond the 24-hour period ay posible po itong maging bagyo. Kaya't patuloy po tayo mag-antabay sa update. So, magiging update ng Pag-asa ako dito sa weather disturbance. Yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, maraming salamat. Ingat. Si Lori de la Cruz po ng Pag-asa. 5:07 ang oras sa buong kapuluan. Saan naman lakad natin ngayong araw nito? Magbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyon yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Bilis namang manghuli ni Sherwin Alparo, may nadali na kaagad, ano ha? Oo, eto na kaagad, mamimigay na kaagad ang pira. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Live mula sa Barangay 66. Alam mo kung saan ang galing ha. Barangay 66, Lacandula, Dolores, Pasay.
Wing! Baka magalit si Sherwin pag sinabi kong 250 pounds na. Sherwin, good morning. Talaga ang aga, no? Ang aga mo mang asar, kuya. Hindi, ilan ba timbang mo talaga? Ilan timbang mo muna? Ilan timbang mo? Ha? Ako, mga nasa ano lang ako na... Yung totoo? Ha? Mga 90 kilos. 90 kilos. 90 kilos. Promise ha? Oo, 90 kilos lang. Hindi tayo higit doon. 20 kilos ka palang mas mabigat. Masakit na yung tuhod. 20 kilos ka palang mas mabigat sa akin. Ayun. Grabe. Sige, mamigyan na tayo ng pera. Sinong nahuli mo? Okay. Bago pa tayo magkabuking ng mga bigat natin. Ito bigatin nating winner. Ngayong umaga, mantakin mo. Ang aga-aga. Ayun o, nakatutok sa DJR. Ito kanyang cellphone. Hindi lang isang cellphone. Dalawang cellphone, asa na isa? Pinatay muna. Hindi, yung ginagamit eh. Yan. Paano niyo po, tatay? Antonio Escobedo po, Jr. Si Mantoni. Tatay, upo ka ulit, mukha ka aswang kapag nakaganyan ka. Talaga, grabe ka naman. Ayan. Dracula naman. Ayan. Dilim pa. Ano naman, talaga namang magugulat ka sa DZRH. Sa DZRH, samantala mo, madilim pa, namimigay na ng pera. Ayan, pinailawan tuloy ni ate. Para pogi-pogi si Tatay Antonio. Tatay Antonio, ano yan, tuwing umaga, nagbubukas na kayo ng cellphone nyo? Opo, pagkagising po namin sa umaga, alas 3, nakatutok na po kagad kami kay Ma'am Casey Sabson. Habang nagluluto po kami ng almusal na paninda po. Kita mo naman, Susundan po ni Kuyang Angel po, Angelo Palmores po. Ayan. Biruin mo talagang tutok ha? Sinasabay sa pagluluto. Kasi ang tindahan nila, yan, nagluluto sila ng agahan. Yan ang mga paninda nila. Dahil sila nakapwesto dito may tabi ng center. Yung center, ito, biruin mo, alas 5, alas 4. Sino nakapila dyan? Nakapila na. Sino nakapila dyan? Nakapila na para sa center. Center? Health center? Oo, health center ng barangay. Bakit may doktor ba ganyan kaaga? Wala pang doktor, pero ba't po maaga kayo sa pila, tatay? Para po makakuha ng number ng maaga. Makakuha ng maagang number. Susumi naman Ganitong oras nakapilan. Sasagot kayong aso. Opo. Ganun pala, no? Pag, anong oras yan nagpumila? Ngayon po, alas 5. Alas 5. Kasi alas 6 dapat makukuha nyo na yung number nyo sa pila. Opo. Tapos pag nakuha nyo yung number sa pila, anong oras ang ating doktor? Alas 8 po. Alas 8 ang doktor, pero kailangan alas 4 gising ka na kasi alas 5 pipila ka. Alas 6 makukuha mo yung number mo sa barangay. Alas 8 makukonsulta ka na. Opo. Ginoong buhay ito. Grabe yung taga, no? Oo, para na masiguro. Opo, taga lang po. Walang pambayad eh. Ganun talaga para Sherwin. Libre sa medical services. Oo, Sherwin. Maaga kang pupunta ng center. Sherwin, hindi naman yan ang winner natin pero pakaibutan mo ng 1,000 si Lolo. Si tatay. Nagulat din tayo. Oo. Bigyan mo. 1,000. Bigyan mo muna 1,000 si tatay. Kita mo tayo. Oo, Salamat po. Oo, pagaling kayo tayo ha. Oo. Doon na tayo sa winner. Sherwin. Kasi marami to, Angel. Okay. Ito talaga, Huwag kang magbigay ng suggest. Huwag kang mag-suggest. Ayan. Umaangal na si Malo dito. Ubus na daw bonus niya. Ay, hindi po. Bali, dito lang po talaga. Nagtitinda lang po kami. Ito po. Ayan, talagang, yun ang siniservisyo nila. Yung mga pumupunta na maaga sa center na hindi pa nakakapag-almusal, makapag-almusal muna. Araw-araw yan, ha? Araw-araw to. Opo, Lunes po hanggang Biyernes po. Araw-araw ganyan yung sistema. Ano no? 2:30 pa lang po ng umaga, gising na kami ni Miguel. Hindi, yung pila, Sherwin. Yung pila, araw. Pagdating ng alas 3 po, bubuksan na po namin ang cellphone namin para makatutok na po kami sa DCRH. Hindi, Sherwin, pakita ninyo yung pila. Araw-araw ganyan? Yung pila, araw-araw ganyan. Opo, iba-iba po. Merong dental, merong mga buntis, check-up. Anong oras po nagsisimula ang pila? Alas 6 po ng umaga, nagtatawag na po ng number po. Pero yung tao dumarating mga alas 4 pa lang po, kailangan po, nandito na po sila. Ang tao, alas 4 pa lang, dapat nandito na para makakuha ka ng mas mababang numero. Kasi may limit ba yan sa numero? Hindi naman po.
Kailangan ng bibita po sila. Kahit na ilan po silang dumating, masiservisyohan naman po lahat. Okay. Ayun, Sige. so ganun pala. Sherwin, sige, bigyan na natin yung premyo niya. Oo. Dahil Tatay ako, Tony. Antonio, palagi ka nakatutok sa DZRH at mahal na mahal mo si Kuya Angel. Eto, meron kang 1,000 pesos. At syempre, meron ka pang DZRH Noche Buena basket. Ayun, ang kanyang galing Noche Buena basket. Oo. Meron niyang kasamang Pilipino. Ayan, may Pilipinong kasama. May Pilipino. Filipino products. Ewan ko ba't may Pilipino sa loob. Saka syempre meron kang DZRH t-shirt. Ayan, ano masasabi ko kay Angel? Maraming salamat po sa DCIH po, tsaka sa inyo po. Dagdag po namin sa paninda po namin ng aking asawa. Ayan. Maraming salamat po. Sige Pati mo naman si Mrs. Ma'am. Mami. Oo. Ayun. Ay, sweet naman. Basta tindero, sweet lover. Ayan. Ganyan. Ayan. Wala silang mga anak, Sherwin? Wala. Asan yung mga anak niya? Dalawa lang po, pareho pong lalaki. May mga trabaho na. Kada-graduate lang po ng college yung isa po first year college po. Ayun, ako, malapit ng makaraos. Okay. Dahil sa sipag yan. Sa sipag, teka muna, Sherwin. Yung bonus round, kanina ko pa inaabangan yung bonus round na binabanggit mo. Ayun, yung bonus round, yung ating DZRH mini component, hindi pa lumalabas sa pier. So baka next week kayo. Baka next week. Sige. Kukunin ko pa lang mamaya sa pier Sige. Pag nakuha ko na sa pier, tsaka natin sisimula ipamigay. Okay. Dahil, yun nga pala, paalala sa mga nakikinig sa DZRH at sa mga nanonood sa programa mo, Kuya Angel, ang kailangan gawin tatandaan lamang yung ating word of the day. Yan so may i-announce ka at yung mga susunod na mga programa sa iyo, Kuya Angel, sa mga susunod na araw, mag-a-announce kayo ng word of the day at yun ang itatanong natin sa ating listener kung talaga nakinig siya sa ating programa para makuha niya yung kanyang mini component. Okay, Yun. approve. So, Sige. Yan, sa mga susunod na pagkakataon, pakinggan nyo po at patuloy kayo sumubaybay sa DZRH. RX number 6, Sherwin Batal Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alvaro. Maganda umaga, Pilipinas! Nakita ho ninyo, yung laman ng ating Christmas na Noche Buena basket, talagang mga gawang produktong Pinoy. Yan, Kaya dapat tangkilikin ho natin ang mga gawang Pinoy, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, sa mga pabalik ho ng Pilipinas, tangkilikin ang gawang atin. Gaya halimbawa ng tangerine chocolate, ito po ay 100% gawang Pinoy. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material galing din po sa anin ng ating mga magsasaka. Ang gagawin lamang ho ninyo, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, ang pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya sanang ating tangkilikin. Mahiwagang tunog! Alam nyo si Sherwin lang namimigay ng pera 3,000! 3,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yung item na ating hinahanap? Dalawa yan, parehong di kuryente. Bukas magbibigay tayo ng mas malupit na clue. Meron ba ngayon? Alam na ng ating mga suki. Ginagamit ho yan pangkomunikasyon. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Kaya para ho sa mga suki natin, Luzon, Visayas at Mindanao, ano ang ating mahiwagang tunog nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso? Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo maghanap buhay, balik muna sa mga balita. Pinuri ni Senator Bongo ang turnover ng Super Health Center sa Del Carmen, Surigao del Norte na muling pinagtibay ang kanyang pangako na gawing mas madaling ma-access ang pangangalagang pangkalusugan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ang turnover ay dinaluhan din ang mga lokal na opisyal ng Surigao sa pangunguna ni Mayor Alfredo Coro II at Vice Mayor Renato Dolgime.
Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Go na wala siyang iniisip kundi magtrabaho. Katunayan sa kanyang agahan, trabaho na kagad iniisip, tananghalian, trabaho pa rin, hapunan, trabaho pa rin. Siguro naman pati sa panaginip hindi na trabaho iniisip ni Senator BG. Nangako naman ang senador na magsiservisyo sa abot ng kanyang makakaya para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Inalis na ni Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel Jr. ang temporary ban sa importation ng domesticated at may ilap na maibon kasama poultry products mula New Zealand. Nagpasya ang Department of Agriculture na alisin ang import freeze kasunod naman ng resolusyon sa kaso ng avian influenza sa New Zealand. Pinirmahan ni Secretary Chu ang Memorandum Order No. 62 na nag-aatas na nagpapatuloy na ng pag-import ng poultry meat, day-old chick, itlog at mga similya para sa artificial insemination. Inisyal na pinatupad ng DM ban noong Enero matapos may ulat ang pagkalat ng avian influenza sa New Zealand. Umalma naman si Antipolo Representative Ronaldo Puno sa planadong demolition job laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa pagsulsul sa mga isyong nilinaw na ng Department of Agriculture na walang irregularidad. Ang tinutukoy ni Congressman Puno ay ang umano'y manumalyang farm-to-market road sa Leyte na iniuugnay kay Romualdez kahit hindi naman ito nabanggit na sa inilabas na report ng DA. Nagtataka si Puno sa timing ng pagkalalabas ng mga negatibong balita dahil isinabay ito sa nakatagdang pagharap ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Sinabi pa ng kongresista tila sinadya ang mga alegasyon upang sirain ang dating House Speaker bago pa man makapagpaliwanag sa publiko. Haharap nga ngayong araw si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure na itinakda alas 10 ng umaga. Ito ay matapos na matanggap ni Romualdez ang imbitasyon mula sa ICI at nangakong dadalo para patunayan na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas lamang, taliwas sa kumakalat sa mga social media na tumakas na ito palabas ng bansa. Una rito sinabi ni Romualdez na magandang oportunidad na makipagtulungan sa investigasyon ng ICI dahil suportado niya ang layuning isulong ang transparency, accountability at good governance. Magandang umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Doc Nina, thank you for joining us. Ano ba itong influenza-like illnesses na nag-trigger na ng suspension ng pasok? Okay. Ito yung isang sa mga yung diba, respiratory ito sa pulmon, no? Influenza-like illness is actually a very general term. Marami siyang mga sintomas na parang flu. Alam natin na ang flu ay may lagnat, ubo, malimit may sore throat, and yung mga sakit sa kasukasuan. So general term ito. And similar din sa tinatawag natin na talagang influenza virus. Okay. Pero maraming ibang viruses na makakakos nito. Bakit ang bilis kumalat? Kasi talagang highly contagious or infectious siya in 1 to 4 days, usually 1 to 2 days nga lang, madaling mahawa na kung mayroong, kasi droplet, no? Alam mo naman, pag may umubo, nag-sneeze, yun yung paraan ng pag-transmit niya ng infection. Itong respiratory viruses, malimit, madaling kumalat. And deadly ba ito? Ito ba'y po pwedeng mag-trigger ng mas matinding problema? Okay. Sa mga very young or sa very old, at yung may mga, as usual, yung parang nung tayo nagko-COVID, yung mga may mga comorbidities, immunocompromised, mababa ang kanilang immunity, sila yung usually nagkakaroon ng severe form. Pero yung iba na mas relatively healthy, nakaka-recover naman agad usually in a few days. Okay. So, medyo lang ito, medyo alarming ang pagdami, but generally treatable and nothing to worry. Oo, but basta iwasan lang natin na magkaroon yung ibang, yung may mga comorbidities, mahina ang katawan, hindi ang tawag. Meron namang antiviral kung siya ay due to influenza virus, no? Pero doon sa ibang mga viruses, wala tayong gamot yung tinatawag na antiviral. Pero kung due to the influenza virus talaga, meron tayong bakuna. Prevent. Okay. Pwedeng ma-prevent. Oo. Para sa mga bata yan, pabakunahan ng ating... Yung mga matatanda rin. Meron din tayong meron bakuna. din. Yung the same vaccine bibigay sa matatanda. Yung meron anti-flu. tayo sa mga...
Anti-flu, yes. Anti-flu Virus. vaccine. Okay. Pero kung ang cause ay ibang virus na wala pa tayong bakuna, ay walang prevention. Ang pwede lang natin gawin, yung symptoms iti-treat. May lagnat, may masakit yung kaso-kasuan, may gamot tayo doon. And ano ho ang dapat gawin once na, yung iba kasi iniintay pa mga 3 araw, 4 na araw bago pa doktor yung bata pagka sabi, sibol-ubol lang yan, nag-iinarte lang yan. Di ba? Dati Royal at saka Cracker lang, gumagaling na kami. Di ba? Ganun na. Usually, mga siguro 2-3 days, dapat medyo parang nagre-recover na, no? Bumibuti na. Pero meron mga tinatawag na signs na dapat dahil sa doktor, no? Kunyari, yung bata ay nahihirapan huminga, kailangan makita natin yung mga signs. And the symptoms, imbis na bumuti, nagiging worse, maski yung pag-ubo, no? Tingnan natin yun. So, meron naman nagkakaroon, hindi naman bata lang na magdireklamo na masakit ang ulo, sobrang sakit. Dapat dalhin na yun sa doktor. Ayan. Tsaka pag mataas ang lagnat, huwag nyo hihintay mag-convulsion pa yung bata. Hindi nawawala. Oo. Yan. Baka naman mamya, hindi influenza like na ho ang dahilan yan eh. Mas maganda na ho ipacheck na ho ninyo pagka mataas na ho yung lagnat ng bata. Oo. Doc Nina, thank you. Thank you ha. Thank you. Okay, thank you sir. Bye-bye po. Si Dr. Nina Gloriani ng UP College of Public Health. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng manok at karne sa Bonifacio Market sa Caloocan, bumaba. May good news si Sherwin Edwin Duque. May buntag mo, RH23. Ay, buntag Kuya Angel. Ito may yung oras na magandang mamalengke, lalo na yung mga nanay na namamalengke ng karne para sa kanilang mga anak. Dahil yung presyo ng manok at karne, Kuya Angel, mas bumaba pa dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Ang manok ay nasa 180. Bago sa ibang palengke, bumaba ng 10 piso. Dito naman, 20 pesos yung ibinaba ko, Angel. Habang itong karne ng baboy, 290 hanggang 300 pesos yung bawat kilo. Ganon din yung pork chop, ang giniling, ito yung nasa 300 pesos. Yung pataunahan at tulihan ay 320. Ay yung liempo naman, ay 340 pesos bawat kilo. Dahil itong kambing at baka hindi gumagalaw yung presyo, dahil itong kambing ay 500 at 450 naman, itong presyo ng baka. Pero itong presyo ng isda ko, Angel, ay hindi pa rin bumababa dahil mataas pa rin yung presyo nito. Dahil ang bangos ay 320, ang galonggong ay 320, ang yellowfin ay 220 pesos. Ganon din, hindi pa rin nagbago yung presyo ng ilang mga seafoods dito sa mga pamilihang palengke. Ang tilapia ay 90 pesos, yung maliliit, 120 yung kalakihan, ito yung galing ng Bulacan at Pampanga, habang 150 to 160 naman, itong galing ng Batangas, ito yung pla-pla na sinasabi. Yung espada 400, yung bisugong tunay 200, habang yung lapu-lapu ko Angel 180, yung original ay 450 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, tiling 160 to 180 ang ampalaya. Ang pasa ay 60 pesos bawat kilo. Kamatis, umabot na naman ng 200 yung bawat kilo. Ang labanos, 80 pesos. Yung talong, 80 hanggang 120 yung bawat kilo nito. Habang yung luya, 120. Yung bawang ay tumas kunti hanggang 130 pesos yung bawat kilo. Habang itong sayote ay muling bumalik sa presyong 80 mula sa dating 40 pesos. Ang repolyo, 100 pesos to 120. Carrots, 260. So, meron na bebenta rito na 230 pero halos lantang-lanta na yung balat nito. Yung siling labuyo, ito yung bumaba na hanggang 250 pesos. Habang itong siling panigang ay 140 yung bawat kilo, yung siling makopa 250 pesos, halos 50 pesos yung binaba so yung umaga. Pero yung Pechay Bagyo at Tagalog nasa 90 pesos lamang Angel, habang 120 yung patatas. Yung iba pang gulay ay natili sa kanyang dating presyo. Pero itong bigas natiling 35 yung pinakamababa ngayon, susundan ng 40, 52, 60,
70 at ang pinakamahal nito ay 80, yung dinurado pa rin. Habang kapag bibili ka na ng malagkit ay 80 pesos hanggang 100 pesos yung bawat kilo. So, Angel, ating price sa monitoring and report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Edwin. Samantala, naghain naman si Senator Loren Legarda, pinuno ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education ang panukalang Senate Bill 1412 o yung Last Mile Schools Act. Naglalayon nito na dalhin ang dekalidad na edukasyon sa mga batang nakatira sa mga liblib at mapanganib na lugar sa bansa. Sa panukala, ilalagay sa ilalim ng Department of Education ang Last Mile Schools. Tututok ito sa mga mag-aral sa liblib at mga komunidad na kulang sa serbisyo, pati na sa mga indigenous cultural communities alinsunod sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Ayon kay Legarda, marami pa rin mga paaralan sa kabundukan at mga malalayong barangay ang walang kuryente, walang maayos na silid-aralan, walang malinis na tubig. Hindi tayo pwedeng umasa na matututo ang mga bata at manatili ang mga guro kung wala namang maayos na pasilidad. Ang panukala ayon kay Senator Legarda ay para bigyan ng tunay na kakayahan ng bawat komunidad ay pagpatuloy ang pag-aaral ng mga residente at hindi lamang basta access. Batay sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, tinatayang nasa 1,500 sa 9,000 na kabuuang mga remote schools ay walang kuryente. Samantalang marami ang kulang ng palikuran at hindi ligtas na silid-aralan. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuri naman ang Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury nitong nakalipas sa taon. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa 2025 Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC Day sa Malacanang. Pangatlo ngayon ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance. Noong nakarang taon, ang una dito ang Land Bank of the Philippines, sinusundan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabuuang 12.7 billion pesos na remittance ng PAGCOR, 8.45 billion ay mula sa mandatory 50% share ng net income ng ahensya. Yung 4.22 billion pesos naman ay advance remittance sa paunang pabayad, katumbas ito ng 25% ng susunod na obligasyon. Ay kay Chairman Altenco ng PAGCOR, mananatiling katuwang ng Department of Finance ang PAGCOR sa pagpapatatag ng pananalapi sa bansa at pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Makalipas ang alas 5. Noong nakaraang linggo ay nakapanayam natin si Miss Josephine Namuhe, anak ni Mr. Alphonse Namuhe Jr., ang kinilalang natatanging magsasaka noong nakaraang Gawad Tanyag, tanging yaman at galing ng Land Bank na ginanap noong August 8. Ngayon naman, makakasama natin ang kinilalang ulirang mangingisda na si Miss Agripina Gabres mula sa Aurora. Ma'am, ano pala yung hunin niyo? Pina o Agri? Lorna po, Lorna. Lorna, layo naman yata. Anyway, ma'am, paano kayo napasok sa pangingisda? Sa pag-aalaga ng tilapia? Bali po, kasabay po nung nagtuturo po kasi ako is ako ng salapi at nagsimula po akong nagsanla muna ng isang palayan na kasamang maliit na fish pan. Sinubukan ko po itong i-operate na yung akala mo is ito lang magsilbing parang pang kain-kain lang, pang ulam-ulam lang. Oo. Pero napatunayan ko nung ako mismo yung nag-operate is malaki po pala ang kikitain pagdating sa pagtitilapia. Pero nung una, palayan lang talaga siya. In-incorporate nyo na lang yung ano. Gano'ng kalalim ba yung May palayan po siya. Oo. At mayroon pong isang part na dati na hukay. Hindi. Akala ko kanina magkasama sila, palayan, pagkatapos palaisdaan. Hindi pala, magkahiwalay. Yes, sir. Bali po, 1 hectare po kasi yung aking nasanlaan, and then the part of 1/4 na part is mayroon po siyang fish pan. Pero ma'am, ang una ho ninyong kapital nung pumasok kayo sa negosyong to, magkano?
Bali po, nung nagkakapital po ako is mga 100,000 lang po yung aking pinampuhunan. And then, doon pasok na sa mga ibang lending like the kooperatiba para po pandagdag po na pangkapital. Teka muna, isinasabay nyo yung pagtatanim nyo ng palay doon sa pag-aalaga ng isda o kasi di ba may period na sinusunod tayo. So paano yung dynamics nung pagtatanim? Bali sir, nung pong nasanlaan ko yung aking bukirin na may kasamang fish pond, isabay ko po siyang inoperate sir. Para makad naman po yung pagsasakripisyo mo para sa pangkapital. Oo. Saan kayo kumukuha ng fingerlings ng inyong tilapia? Bali po sa Muñoz, sir. Sa Muñoz pa. Dumadayo kayo ng Muñoz. Tapos, sa isang fish pond, gaano karami ho ang napuproduce ho ni? Yung inyong, ano to, sinimento nyo o putik lang? Sinimento? Po kasi, ang sinusukat po kasi ng fish pond is the area of the water. Meron po siyang 2,000 square meter muna siya. Ganyan sir, doon po ako nagsimula. And then, yun nga po, yung sa unang pagsubok, hindi po natin maiwasan na talagang malulugi. Ganun sir. Pero may mga kapitbahay din po kayo nag-aalaga talaga ng tilapia. Dati po sir is yung aking sinanlaan po is talagang nag-aalaga po siya ng tilapia. Okay. Tapos, teka nga ma'am, na-intriga lang ako. Saan kayo natutong mag-alaga ng tilapia? Bali sir, mula po kasi nung nakilala ko po ang Department of Agriculture, is talagang naghanap ng pamamaraan para po matutunan ko po ang pag-aalaga ng tilapia. Sapagkat sa unang sabak mo po talaga is parang naglalaro ka lang. Hindi mo kasi alam kung paano yung proseso po ng pagtitilapia talaga. Gaano ba katagal alagaan ng tilapia bago ma-harvest, ma'am? Bali po, for my first time po noon is umaabot po siya ng 4.5 months. Harvestin muna po siya. Tapos, ilang kilo ang isang tilapia na napoproduce ho ninyo? Bali po, doon po sa 2,000 square meter is makakapagpalabas ka na rin po doon ng mga ilang kilo yung... Kasi nalugi po ako nung uli. Kaya hindi ko po kung ilang talaga yung dating lumabas. Kasi nga alam niyo po ba yung lumabas na resulta is parang sapsap. Lang po yung result. Yung laki po nung tilapia. Ganun, sir. Ano to? Mozambique variety ito, no? Anong variety? Anong species pala? Anong species? Naman po siya. Okay naman po siya. Kaso yun nga lang, first time ko talaga, sir, na hindi ko talaga alam ginagawa ko. Okay, okay, so medyo nung una, ninervyos kayo dahil hirap palang magsaka, madaling malugi. Paano pumasok si Land Bank? At paano kayo na-convince? Paano nyo nakilala si Land Bank? Bali po, yung time po kasi na dati po kasi is taga-ibang bayan ako. Then nalipat po ako sa Maria Aurora. And then nung nakilala ko po ang Department of Agriculture at nakilala din po nila ako na kumbaga po matuto as a farmer, kaya minsan po yung talagang puro utang nga po yung pinapalakad ko. Sabi ko, baka naman may mura pang porsyento. Yun po nung nakilala ko po yung aking technician na naka-assign po dito sa aming barangay. Nagtanong po ako sa kanya, sir, na, ma'am, baka sino po kaya ang pwedeng pagpatulungan po yung sanang may mas mababa ang porsyento. Yun po ang ko sa kanya. Halika. Sakto, sabi niya gano'n, tumawag ang Land Bank sa akin, sabi niya. Bali, nagpapahanap siya kung sino daw yung pwedeng may recommend na maglo-loan nga daw po.
through doon po sa para sa ASEP na nakaano po sa ating land bank. Ang tuwa ko po nung nalaman ko na may ganon. Ma'am, paano po bang gagawin? Ayan, tinuruan niya po ako kung ano yung mga requirements, ganyan. Sinabi niya po sa akin. At yun nga po, nung na-meet ko na po yung atin pong land bank is approve naman po kaagad yung aking ni-loan, sir. So, ang kagandahan dito, umalis kayo sa isang regular na eskwelahan, but you're now dealing with the school of fish. Yan. Ang tawag ko nila sa grupo ng mga isda ay school of fish. Yan, no? Yes, sir. So hindi rin at dahil po doon sa pagtuturo ko, sir. Hindi rin kayo nalayo. Nasa school pa rin kayo. Marami pong nagpapaturo na sa akin kung paano ba talaga yung ginagawa kong sikreto, kung bakit ako kumikita ng ganun pong kalaking halaga. Ayan. Ma'am, nakikinig yung mga taga-land bank. Ano gusto nyo iparating sa kanila? Pwede nyo ba sabihin na, dagdagan nyo yung loan ko para lalo pa kami lumaki? Ano ho ang mensahe nyo gustong iparating sa land bank? Maraming salamat po sa land bank po. Napakalaking tulong po ang nakukuha ko pong loan sa inyo dahil po sa inyo is nabago ko po talaga ang aking pamumuhay at masasabi kong ako po ay nagtagumpay po dahil po sa tulong po ng... Ma'am, kumusta naman yung mga chikiting? Balik po, ayos naman po. Naisasabay ko naman po yung pag-aaruga po sa kanila. And then for my business. As a farmer. May interest din magsaka? Nakukumbinsin nyo rin sila na magkaroon ng... yes, sir. Actually, yung panganay ay seaman. And then, nakikita nyo po yung condition ko as early age is natuturuan ko na po kasi sila kung paano kumita ng pera. Mama, mag-agriculture. Mag-agriculture siya. Galing. Oo. Ayan. Kaya yun po yung grade 11 po kasi siya ngayon. Yun po yung talagang plano na niya. Hindi na mababago. So magpupurso din siya. Magpupurso din siya ng karera sa pagsasaka, ano ha? Ayan. Yes, sir. Ako nang magmamanage dito, mama, pagdating ng araw. Yan po yung ano niya, sir. Ay, malay nyo, bukas makaluwas. Mas malawak pa ho yung taniman ng palay at saka ng palaisdaan na i-develop ng inyong mga, ng inyong chikiting, ha? Ng inyong anak. Yan. And again, ma'am. Yun nga po. Again, congratulations. Naman na tayo, mama. Doon na lang kayo ni Papa at dito na lang ako. Yun po yung... Ayan. Version niya lagi. Doña Agripina Gabres. Yan pala dapat tawag natin kay Ma'am Lorna. No? Doña Agripina Gabres. Ayan po ang ating isa ho sa mga kinilala bilang ulirang Mangingisda Awardee ng Land Bank Gawad Tanyag 2025. Ma'am, again, congratulations and ipagpatuloy niyo lang po yan. Sabi ko nga, kayo ho ay isa sa mga itinuturing nating unsung heroes. Yung nagsisiguro na meron tayong sapat na pagkain, meron tayong food security dahil nga po sa sinasandala natin mga ulirang mangingisda at mga magsasaka. At muli, maraming salamat Land Bank sa pagkilala dito po sa sektor na ito, sa mga masisipag nating mga magsasaka at mga mangingisda. Ma'am Agripina Gabres, ituloy nyo lang po ang pagtuturo sa ating pong mga kababayan dyan na maging matagumpay sa kanilang pagsasaka at pangingisda. Again, congratulations, ma'am. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply,
malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Happy Canada Day sa mga suki natin dyan sa Canada. Alvin Nunez, sa kapatid kong si Patricia, at saka si Joanne. Happy Canada Day. Magandang umaga din po sa... Mayor Jenny Mendoza, magandang umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan nagkakaringkel sa mahina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po natin ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! -5 bago mag-alas 6 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Undersecretary Ray Mapago, Administrator ng Philippine Veterans Office. Congratulations naman kay ASEC Marcos Lacanilao, bagong hepe po ng LTO. Congratulations ha. Ay, magandang umaga kay Oxygen Marie at magandang umaga din po kay Kaador Plato. Ambassador Harry Umping, good morning! Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Vico Soto naghahanda ng kaso laban sa mga corrupt officials ng Pasig. Detalye na balita mula kay Idniel Parosa. Idniel, good morning! Kuya Angel, inanunsyo ni Mayor Vico Soto na gumulong na ang administrative charges habang inihanda na rin ang iba pang kasong kriminal laban sa ilang korap na barangay official sa lungsod ng Pasig. Ginawa ng alkalde ang pahayag matapos sabihin sa kanyang State of the City address na ibababa na sa level ng barangay ang good governance na krusada na sinimula noong 2019. Aminado si Mayor Vico na hindi masyadong natutukan ng mga barangay dahil nakasentro ang kanyang laban sa pamalang syudad. Pero ngayong buo na umano ang suporta ng konseho. Nagbabala si Soto sa mga gumagamit pa umanong backer sa Commission on Audit. I-name drop pa ng Local Chief Executive si COA Commissioner Mario Lipana at sinabing anak niya ang nagsisilbing financier sa ilang pasaway na barangay official. Pakinggan natin si Mayor Soto. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Ang tinig ng alkalde ng Pasig. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Si Paulo Contis, masayang nakabanding naman ang anak niyang si Lian Paz. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Napaka-positive at inspiring itong mga huling post ng kapuso actor na si Paulo Contis nang magbakasyon siya sa Cebu nitong nakaraang weekend. Dinalaw muli ng aktor ang dalawa niyang anak kay Lian Paz na sina Sonia at Salin. Nagkaayos na sina Paulo at si Lian na kakakasal lamang sa kanyang long-time partner na si John Cabahog. Maayos at naging magkaibigan sina Paulo at John na isa sa dahilan kung bakit naging okay na rin sila ni Lian at nakasama na nito ang dalawa niyang anak. Sobrang nagpapasalamat si Paulo na inistima siya ng husto ni na Lian at John at pinayagan nitong makabanding ang kanyang dalawang anak. May 2 araw pa raw siyang nakabanding ang kanyang mga anak na silang 3 lamang. Kaya nagpasalamat si Paulo at ang mahalaga ay nagkaroon ng kapatawaran. Ang sabi nga niya sa kanyang Instagram post, maraming kwento pero ang pinakamagandang kwento ay ang pagpapatawad. Only by God's grace. End of quote. Ang saya nga ng kwentuhan ni na Paulo at John na talagang magdabangad silang
nagchikahan at nagkakausap. Magandang mga anak ni Paolo na sina Sonia at Celine. Tinanong ko ang aktor kung type ba ng mga bagets ang mag-artista. Ang bilis ng sagot ng aktor na huwag na. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. And congratulations po kay Mayor Lakay Deo Macalma, ha? Kinilala ito ng Malabon Ahon Media Awards. October 17 po ang pagbibigay pugay. Kaugnay po ng Araw ng Pasasalamat 2025. Pero congratulations din pala kay Edwin Duque, ha? May special citation din, ha? Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang iiwanan nating mensahe sa inyo. Kuya Angel po, siya ang lapalabon sa iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula sa American author na si Ralph Ransom. Ang sabi niya, we live in a strange world where the poor walk miles to get food and the rich walk miles to digest food. Isang minuto na makalipas ang ACS ng umaga.